Isang mapagpalang araw sa lahat ng listeners sa ating programa. Muli tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Huwag nating kalimutang pindutin ang notification bell at ang subscribe button. Naging kabit ako ng ex-boyfriend ko. Yes, you heard it right. Naging kabit ako ng ex-boyfriend ko. Hello mga kabebe. Naging libangan ko na ang pakikinig sa inyo ngayong nandito na ako abroad. Minsan kasi nabobore ako pagkatapos ng trabaho. Napapascroll ako sa YouTube at doon ko na nakikita ang videos mo. Manghang-mangha ako kung paano i-deliver ang mga istoryang ipinapadala sa inyo. At eto rin ako, katulad ng mga senders na nabigyan mo ng buhay ang storya, na-inspire mo. Ganon din ako. Na-inspire din ako na i-share ang matagal ko nang dinadala sa dibdib ko. Na kahit medyo nga matagal na ang panahong nakalipas, hanggang ngayon, naaalala ko pa rin at daladala ko ang bigat. Itago mo ako sa pangalang Lian, single mom, at ito ang aking may bebe love story. Year 2018, nang isilang ko ang pinakamagandang biyaya pinagkaloob sa akin ng may kapal. Siya ang aking anak. Kaya lang, makalipas ang ilang buwan, ay naghiwalay kami ng kanyang ama. Ako ang bumuhay sa sarili kong anak. Dumiskarte ako, nagsipag ako, hanggang sa napagdesisyonan ko na bumukod sa mga magulang ko. Gawa rin nga ng nagnegosyo ako. Meron akong maliit na store sa isang bahay. At ayun ay malapit sa aking mga magulang. Iyon ay isa sa pinagmamalaki ko. Dahil kahit single mom ako, hindi ako umasa sa karelasyon ko dati. Nagpatuloy ako sa buhay. Fast forward to 2021. Hindi ko na lang maalala yung eksaktong araw. Basta nagising na nga lang ako na may mga kumakatok sa bahay. May bibilhin daw. Kaya't lumabas naman ako ng kwarto at pumunta sa bahagi na kung saan nandoon ang store ko. Pagkabukas ko ng bintana ay bumungad sa akin ang isang lalaki na sobrang kilalang kilala ko. Tisoy, may pagkachinito. Tamang-tama nga lang ang katawan. Malakas pa rin ang dating. Oo. Isang lalaking kilalang kilala ko, pero ngayon ko na lang ulit nakita. Itago natin siya sa pangalang Carl. Minahal ko si Carl ng 6 years. Ex-boyfriend ko. Mahal na mahal ko siya noon. Pero siya rin ang nagwasak ng sobra sa puso ko. Although he was not my first boyfriend, pero siya ang unang pinagkatiwalaan ko ng aking sarili. Siya ang pinag-alayan ko ng pagkababae ko. Kaya nung umagang yun, gulat na gulat nga ako nang makita ko siya. Actually, parehas kaming nagulat. Hindi raw niya alam na ako may-ari ng store na iyon. So kahit medyo kabado ako nang nakita ko ang ex ko, pinilit ko ngang ikalma ang sarili ko. Ibinigay ko kung ano ang kailangan ni Carl at ng mga kasama niya. Pagkatapos ko silang pagbilhan ay bumalik ako sa kwarto at umupo. Doon na numbalik lahat ng sakit na naramdaman ko noong mga panahong niloko at pinagtabuyan niya ako sa buhay niya. Mga kabebe, hindi naging maganda ang pagwawakas ng relasyon namin. Sobrang laki ng tampo niya sa akin nang iwan ko siya sa probinsya dahil kinailangan ko nga pumunta sa syudad. Ayaw ko naman sana talagang iwan siya noon pero wala akong magawa
At iyon ang desisyon ng mga magulang ko. Kinausap ko si Carl ng maayos. Bago ako umalis, pumayag siya kahit hindi buo ang loob niya. Kasi nga, nahihiya siya sa mama ko. At dahil nga sa pag-alis kong yon sa probinsya, doon na nagsimulang maging magulo ang relasyon namin. Lahat ng iyon ay alalang-alala ko pa. So yung aksidenteng pagkikita namin ni Carl, ang magre-reconnect pala sa amin. Kinuha ni Carl ang number ko sa pinsan kong barkada niya. Tinext niya ako. At ang sabi niya, gusto raw niya na makipag-usap sa akin ng personal. Marami nga daw siyang gustong ipaliwanag. Pero ang sabi ko ay hindi naman na kailangan. Matagal nang natapos yun at parehas na kaming may kanya-kanyang buhay. Ako nga ay may anak na. At siya naman ay meron ng kinakasama at may anak na rin sila. Pero masyadong makulit itong si Carl. Pinilit niya nga akong makipag-usap sa kanya personal. Nung una, inisip ko na, wala na bang magbabago kung mag-usap kami. Kaya't wag na lang ako dapat makipagkita pa sa kanya. Pero sa kabilang banda ay naisip ko rin na siguro tama lang na mag-usap kami para sa totoong closure ng relasyon naming dalawa. Kasi nga hindi maganda yung naging past namin. Parang wala na rin ang mga kinikimkim naming hinanakit na nakatago sa damdamin namin kung meron man. So fast forward. Napapayag niya nga ako. Sa kagustuhan niya na mag-usap kami. Ang sabi ko nga, bukas ang bahay namin. Para sa kanya. Pumunta siya sa bahay. At nag-usap nga kami. Doon na siya nagpaliwanag ng nagpaliwanag. Maraming mga katanungan pa nga sa mga utak namin bago ang tagpong iyon. Pero ang lahat ng iyon ay nawala at nasagot. Dahil sa tagpong iyon at dahil sa pag-uusap na iyon, ay naging komportable kami sa isa't isa. At para bang hindi namin namamalayan na binubuhay namin muli ang damdamin naming matagal nang nananahimik. Gabi na, nang magpaalam si Carl na uuwi na. Ang anak ko nga ay tulog na. Nang bigla niya akong hinawakan sa aking pisngi. Naramdaman ko ang kuryenteng dumadaloy sa buong katawan ko at ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Ang init-init ng pakiramdam ko. Alam ko nga sa sarili ko na meron akong gustong mangyari. Hanggang sa hinalikan na nga niya ako sa pisngi. At yung halik na iyon, naulit pa. Mga kabebe, alam kong dapat kong pigilan ang pagpayag ko kay Carl. Pero bakit parang inanod ako ng malaking alon? Dahil sa nararamdaman ko na pagkasabik na maitama ulit ang una kong pinag-alayan ng aking sarili. At hindi ko nga akalain na ginagawa ko ulit ang mga bagay na matagal na naming hindi nagagawa ng ex-boyfriend kong si Carl. Hinawakan niya ang mga kamay ko, ang pisngi ko. Hinalikan nga ako sa pisngi, napunta sa liig. At natagpuan ko na lang ang aking sarili sa sitwasyong gusto ko. Na kahit alam kong ang mali, na mas nangingibabaw ang pangangailangan. Alam kong ang dapat kong pigilan, pero wala na akong nagawa pa. Damang-dama ko kung gaano siya kasabik sa akin at ganoon din naman ako sa kanya. Gabi-gabi, natutulog na sa akin si Carl at hindi na umuwi sa kanyang mag-ina. Kung pupunta man siya doon sa mag-ina niya, ay maghahatid lang siya ng mga kailangan nila pero hindi doon matutulog.
Although hindi pa naman sila kasal ng babae. Pero ganoon din naman yun. Siya, yung medal na kinakasama niya, at ako, ang kabit. Ginawa kong kabit ng ex-boyfriend ko na dapat ako ang kanyang asawa. Ang sabi pa nga niya sa akin, may plano na nga siyang makipaghiwalay sa nanay ng anak niya. Pero ang sabi ko nga sa kanya, wag. Hindi ako pumayag. Dahil alam ko nga sa sarili ko na hindi ko siya masasalo. Kung sakali mang, mahal ko siya pero hindi na tulad ng dati. At hindi siya yung gusto kong makasamang bumuo ng pamilya. At hindi ko nga alam sa sarili ko bakit bigla akong napapayag sa ganoong klaseng setup. Naging mag-on kami ni Carl. Sikretong magkarelasyon. Walang nakakaalam sa pamilya ko na kung ano mang ang nangyayari sa amin ni Carl. Pero merong iilang tao lamang na malapit sa amin na nakakaalam. Maging sila ay tikom din ang bibig. Hindi nila nilalabas ang sikreto namin ni Carl. Sa halip ay pinagtatakpan pa kami. Ang rason nila, kami ni Carl naman talaga ang dapat na mag-asawa. Lumipas ang 1 taon. Nagising na nga lang ako sa pakiramdam na ayoko na. Nakukonsensya na nga ako. At alam kong wala naman kami ibang patutunguhan ni Carl. Alam kong mali. At gusto ko iyong itama. Siguro, dinala ko ng emosyon at pananabik. At nung nakipaghiwalay nga ako sa kanya, at ang sagot niya sa akin ay, hihiwalay niya pa rin yung babae. Nakiusap ako sa kanya na ayusin niya ang relasyon nila ng babae alang-alang sa anak namin at anak nila. Pagkatapos nga noon, pinagtabuyan ko na siya. Binlock ko na nga siya. At araw-araw kong pinilit na wag na siyang kausapin pa. 2 taon na nga ang nakalipas. Pero andito pa rin yung konsensya ko sa lahat ng mga nagawa naming pagkakasala, lalong-lalo na sa kinakasama niya. Gusto ko ngang ihingi ng kapatawaran sa Panginoon ang ginawa ko. At habang buhay ko nga iyong pagsisisihan. Hindi ko na nga ito gagawin. Sa ngayon mga kabebe, nandito na ako sa ibang bansa. Nagsisikap para sa aking anak. Pilit kong kinakalimutan ang bagay na nagpatatag sa akin. Ginawa kong aral o patuloy kong ginagawang aral ang mga pagkakamaling nagawa ko. At sana ay hindi na ako tularan ng mga iba. Hanggat kaya nyo pang umalis, umalis na kayo bago pa nga tunuyang masira ang isang buong relasyon. Hanggang dito na lang po mga kabebe love story. Muli, ako ang inyong letter sender. At ito ang kwento ibinahagi sa ating programa.